Nanindigan naman ng Malacanang na walang banta sa buhay nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasunod ng nauna kong pahayag nitong si Vice President Sara Duterte na maaaring matulad kay Ninoy Aquino II ang posibleng kahihinatnan ng dating Pangulo sakaling pilitin niyang umuwi dito sa Pilipinas. Ginawa ni Malacanang Press Officer Claire Castro ang kasagutan sa pangalawang Pangulo kasabay ng pagdidiin na hindi matutulad sa dating senador ang dating Pangulo. Sa katunayan anya, mas maitutulad pa siya sa tanyag na si Adolf Hitler ng Germany. Inalala nitong si Undersecretary Castro ang naunang talumpati noon ng dating Pangulo kung saan kanyang sinabi o kanyang binanggit na kung may Hitler ang Germany, may Duterte ang Pilipinas. Kinwestiyon din ng opisyal kung saan hinuhugot ng pangalawang Pangulo ang kwento na may banta sa buhay ng dating Pangulo gayong hanggang sa ngayon, maging ang sinasabing pagbabanta umano sa kanyang buhay ay hindi pa naman na ipepresenta sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Aquino, parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Samantala, umapala rin ang Palasyo Malacanang sa mga taga-suporta ng dating Pangulo na manatiling kalmado sa kabila ng patuloy nilang paggigiit at pagpapakita ng kanilang pagsuporta sa dating Pangulo. Ginawa ni Undersecretary Castro ang pahayag matapos na sabihin nitong si Senator Robin Padilla na hinihigpitan na ng mga otoridad sa the Netherlands ang mga supporter nitong si dating Pangulong Duterte at nililimitahan na silang makalapit sa gusali ng International Criminal Court. Ayon sa opisyal, tiyak na ipinapatupad lamang ng naturang bansa ang kanilang lokal na batas roon, tulad ng pagpapatupad din ng mga local authorities sa batas dito sa Pilipinas. Kapwa umapela ang opisyal sa mga taga-suporta ng dating Pangulo na nasa ibang bansa at dito sa Pilipinas habang hinibok ang mga ito na obserbahan ang pag-iral ng batas. Unang-una po, hindi lang po sa mga kababayan natin sa ibang bansa, kundi dito na rin po, na manatili po tayo na kalmado. Hinahayaan lang po natin na umandar ang batas at ang hustisya. Kung meron man pong paghihigpit na nagaganap sa bansang Netherlands, ay hindi na po ito natin sakop. Ito po ay pinapatupad lamang po siguro ng bansang Netherlands ang kanilang batas doon. Bahagi po yan ng apela nitong si Undersecretary Claire Castro.